Hinamak na manugang. Kabanata 333. Mabilis siyang bumangon at ibinagsak ang sopas ng isda sa kanyang harapan. Ang kumukulong isda na sopas ay tumalsik sa likod ng kanyang kamay at agad na napaaltos. Napasigaw si Lewis Bing sa sakit, nooran. Huwag mo siyang pansinin, malamig na sinabi ni Chin Yuan, sino mang mag-invest ng 50 milyon para sa kumpanya ay kailangang magpakasal kung kanino. Nag-aalala ang ekspresyon ni Lewis Bing ngunit alam niyang wala siyang masabi at malungkot na buntong hininga. Noong panahong iyon, inayos niya ang kasal sa pagitan ni Meng Nooran at Mark Lewis upang hayaan siyang makahanap ng pamilyang masisigurado. Hindi niya inaasahan na ang tagumpay ni Mark Lewis ay peking lahat. Pinalaki ni Lewis Bing si Meng Nooran at itinuring siyang parang sarili niyang anak. Nang makita niyang ikakasal siya sa apoy, naging malungkot ang kanyang kalooban at namutla ang kanyang mukha. Wala sa posisyon si Alex Dixon para magsalita. Nang makita niya ito, ay nalalayan niya si Lewis Bing at nag-inject ng bakas ng spirit energy sa katawan nito. Agad na bumuti ang pakiramdam ni Lewis Bing at nagpapasalamat na tumango sa kanya. Hindi nawala ang natitirang galit ni Chin Yuan. Tumingin siya kay Alex Dixon at may sinabi sa kanyang mga salita, madalas kang pinag-uusapan ni Nooran sa bahay. Ikaw iyon. Gayunpaman, nais ng aking Nooran na pakasalan ang isang taong may kapantay na katayuan. Mas mabuting isipin na lang, ang ibang tao. Tiniis ito ni Alex Dixon at mahinang sinabi, Tita Meng, hiniling sa akin ng aking asawa na magpadala sa iyo ng kanyang pakiramdam. Oh, so you have a wife. Then I am relieved. Agad na nakahinga ng maluwag si Chin Yuan at tumayo para umalis. Wala siyang pakialam kay Alex Dixon, kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Si Lewis Bing na lang ang naiwan sa mesa. Bumantong hininga siya nang may paghingi ng tawad. Alex, hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng tiyahin mo ngayon. Hinayaan mo pa siyang makakita ng biro. Tita, natutunan ko na ang acupuncture dati. Tutulungan kita sa acupuncture sa braso mo at ayusin ang katawan mo. Sabi ni Alex Dixon. Tumango si Lewis Bing at iniunat ang kanyang kamay. Bumantong hininga siya at sinabing, si Nooran, ang batang ito, ay mahirap din ang buhay. Si Mengyu lang ang pinahahalagahan ng kanyang mga magulang at wala man lang pakialam sa kanyang nararamdaman. Ikaw, ay comfort siya ng kaunti, mamaya. Tumango si Alex Dixon. Maluhaluhang sinabi ni Lewis Bing, maraming lugi na sa kumpanya ng Meng family. Narinig kong sinabi ni Meng Shiguo na kapag hindi tayo nag-invest ng 50 milyon, baka maaga ng bangko ang bahay natin. Hindi alam ang gagawin. Nagtatakang tanong ni Alex Dixon habang gumagamit ng acupuncture, nakaranas ng napakalaking kawalan ang kumpanya ng Meng family. Napabuntong hininga si Lewis Bing at sinabing, hindi lang iyon, nagkasakit ang matandang master dahil dito at pumunta siya sa mga suburb para magpagaling. Kung may makakatulong kay Nooran, talagang magpapasalamat ako sa kanya. Inalis ni Alex Dixon ang karayom at sinabing, tapos na. Talagang makajos ang iyong mga kasanayan sa medisina. Nagulat si Lewis Bing, Alex, kung pupunta ka sa National Clinic, tiyak na tatanggapin ka bilang isang alagad. Tinusok lang siya ni Alex Dixon ng 100 karayom, ngunit comfortable ang buong katawan niya, at nawala ang maraming malamig na chi sa kanyang katawan. Umiti si Alex Dixon at sinabing, kahit gusto kong pumunta, hindi ba sinabi ni Uncle Meng na ayaw ng National Clinic sa mga katulad ko? Napabuntong hininga si Lewis Bing at nagdesisyon. Kung may pagkakataon, irerekomenda din niya si Alex Dixon sa National Clinic. Kung siya ang papipiliin, mas mabuti ito kaysa sa walang trabaho sa bahay. Tanong ni Alex Dixon, Tita, hindi mo ba naisip na umalis sa pamilya Meng? Live your own life. Napabuntong hininga si Lewis Bing at sinabing, Alex, huwag mong sisihin ang tiyahin mo sa pagiging tradisyonal. Kapag nagpakasal ako sa pamilya Meng, ipangangaanak ako bilang miyembro ng pamilya Meng. Kapag namatay ako, magiging multo ako ng mga pamilya Meng. Kung malugi ang pamilya Meng matutulog din ako sa kalye. Paano ako makakabalik sa bahay ng nanay ko? Tsaka nalugi rin ang pamilya Lewis. Saan ako pupunta? Natahimik sandali si Alex Dixon.
Si Lewis Bing ay nag-iisang anak na babae ng ikatlong kapatid na lalaki ng matandang master ni Liu. Matagal nang nawala ang kanyang bloodline, naiwan si Lewis Bing na mag-isa. Alam niyang conservative ang titahiin niya. Kung makukumbonsi niya ito, matagal na siyang pinayuhan ng pamilya Lewis na umalis. Gaya ng inaasahan, mananatili si Lewis Bing sa pamilya Meng sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sabi ni Lewis Bing, bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga ka muna. Pupunta ako sa kusina. Tita, huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Pagkasabi nun ni Alex Dixon ay tumayo na siya at bumalik sa kwarto niya. Ang pamilya Meng ay isang courtyard house, at siya ay inilagay sa likod bahay. Maraming bulaklak at halaman ang nakatanim sa likod bahay. Matagal nang mahina ang katawan ni Lewis Bing, at karamihan sa mga ito ay mga halamang gamot. Tumingin si Alex Dixon sa bakuran at pumili ng ilang halamang gamot. Nagtimpla siya ng gamot sa paso dito at nakakita ng isang basong bote para ilagay iyon. Ang gamot sa paso na ginawa niya ngayon ay hindi gaanong katumbas kaysa sa gamot na ibinigay niya kay Lu Hongjian sa Haicheng. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat upang gamutin ang mga paso ni Ming Nooran. Nakatira si Ming Nooran sa harapan ng bakuran. Naglakad si Alex Dixon sa kanyang pintuan at kakatok na sana nang malabo niyang marinig ang hikbi na nanggagaling sa loob. Magdadalawang isip pa lang siya sa pagpasok nang biglang bumukas ang pinto ng huwala. Nakita niya si Ming Nooran na nakatayo sa harap niya na gulong-gulo ang buhok. Nakasuot siya ng puting pantulog na may luha sa kanyang mukha. Nang makita niya si Alex Dixon, natigilan siya. Tapos tinakpan niya ng dalawang kamay ang dibdib niya at namula. Kuya Alex, hinahanap mo ba ko? Habang nagsasalita siya, dali-dali niyang pinunasan ang mukha, natatakot na makita siya nitong umiiyak. Nakaramdam din ng awkward si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na magpapalit ng damit si Ming Nooran. Ang mga suspender na pajama na ito ay low-cut, na ginagawang mahina ang kanyang magandang figure at nagbibigay ng aura ng kabataan. Nang maisip niya ang pagiging bata at maganda ni Ming Nooran, at malapit nang mapilitang pakasalan ng isang young master na walang fertility, hindi napigilan ni Alex Dixon na sumimangot. May nakita siyang bakas ng paso sa likod ng kamay ni Ming Nooran, kaya iniabot niya ang bote ng gamot. Panasan mo ito sa kamay mo. Nakakapagpagaling ito ng paso. Salamat, Kuya Alex. Kinuha ni Ming Nooran ang bote ng may luha sa kanyang mga mata. Malungkot pa rin siya. Kahit na may pamilya na si Alex Dixon, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Kung noong sinaunang panahon, papayag siyang maging asawa ni Alex Dixon. Maging siya mismo ay nagulat sa isiping ito. Gayunpaman, kapag napangasawa niya si Young Master Lee, saan niya makikita ang mukha na makakatagpo na katulad ni Alex Dixon? Nakita ni Alex Dixon na umiiyak siya at madilim ang ekspresyon nito. Hindi niya maiwasang aliwin ito, don't worry. Anong panahon na ngayon? Kung ayaw mo talagang magpakasal, walang maglalakas loob na itali ka at pakasalan ka. Susuportahan kita. Si Ming Nooran ay orihinal na nasa isang estado ng Mapanglo. Nang bigla niyang marinig na gustong suportahan siya ni Alex Dixon, hindi niya napigil ang matawa. Pero natawa lang siya saglit. Muling nagsalubong ang mga kilay niya habang mahinang sinabi. Kuya Alex, salamat sa mabuting hangarin mo. Gusto ng tatay ko na may mag-invest sa kanya. Kahit hindi niya ako pakasalan kay Young Master Lee, basta ibang tao ang handang mag-invest sa akin, papakasalan niya ako. Sa taong iyon. Ito ay 50 milyon lamang, hindi gaano. Hindi inisip ni Alex Dixon na ito ay isang malaking bagay. Tumingin si Ming Nooran sa kanya at may gustong sabihin ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang 50 milyon ay hindi maliit na halaga. Hindi man nalugi ang Lewis family, mahihirapan silang kunin ang halaga nito. Kaya naman, naisip na lang niya na inaaliw siya ni Alex Dixon. Gabi na noon. Pagkaabot ni Alex Dixon ng ointment ay ayaw na niyang magtagal kaya tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Ang kalooban ni Ming Nooran ay komplikado. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid, pinunasan ang pamahid sa kanyang kamay. Pagpupunas pa lang niya sa pinto, narinig niya ang dalawang katok sa pinto. Nagulat si Ming Nooran at mabilis na binuksan ang pinto. Kuya Alex, may iba pa ba? Bago pa siya matapos ay nawala ang ngiti sa labi niya.
Ang taong nakatayo sa labas ng pinto ay ang kanyang kapatid na si Mingyu. Sa tingin mo ako si Alex Dixon? Naiinis na sabi ni Mingyu at diretsyong nagtanong. Kakasabi lang ni Mama na kinontra mo siya nung dinner. May ganun ba? Kinabahan si Ming Nooran at hindi inaasahan na darating ang kanyang kapatid at tutulig sa kanya. Nangangatwiran siya, sinabi sa akin ni nanay na pakasalan ko si Young Master Lee. Ayaw ko. Pa. Itinaas ni Mingyu ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang mukha. Nag-aapoy ang mukha ni Ming Nooran at napatikip siya ng mukha sa gulat. May tagalabas na kumakain sa bahay at naglakas loob kang bastyusin si nanay. Anong klaseng ugali ka? Si Mingyu ay kumilos bilang isang senior na kapatid at sinaway siya ng malupit. Kabanata 334. Umiyak si Ming Nooran, hindi tagalabas si Kuya Alex. Hindi siya galing sa pamilya namin ni Meng. Sabi ni nanay. Pumunta siya sa Yan Capital dahil gusto niyang kumapit sa Meng family namin. Matigas na sinabi ni Mingyu, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hindi mo ba gusto ang magsasaka na ito na nagngangalang Lin? Huwag mo na itong isipin. Itong bansang bumpkin ay may asawa na, ngunit ikaw ay nag-iisip pa rin buong araw. Isa lang itong kahihiyan sa aming pamilya Meng. Sa paglabas ng kanyang kapatid, si Ming Nooran ay nanginginig saglit, at agad na hamina ang kanyang kahangahangang ugali. Humihikbi siya at sinabing, ako, hindi ko ginawa. Huwag kang sumama. Kung hindi dahil sa pamilya Meng, pinalayas ko na sa bahay ang isang kagaya mo, sigaw ni Mingyu. Tinisin mo ang kalat sa loob ng ilang araw at mag-blind date ka. Kung hindi, makasalanan ka sa pamilya Meng, at mapapatalsik ka sa pamilya. Si Ming Nooran ay hindi nang ahas na magsalita pabalik. Ibinaba niya lang ang ulo niya at tahimik na umiyak. Wala siyang katayuan sa pamilya. Kahit sa harap ng kapatid niya ay wala siyang karapatang magsalita. Matigas na sinaway siya ni Mingyu at aalis na sana nang bigla niyang napagtanto na may hawak siyang bote sa kamay at sumigaw, ano ito? Nanliit si Ming Nooran at sa takot ay nagsabi, ang gamot na ibinigay sa akin ni Kuya Alex, ngayon lang nasunog ang kamay ko. Matagal ka nang nakasama nitong bansang bumpkin, bakit naging tanga ka rin? Isang bansang bumpkin na tulad niya na nanggaling sa mahirap sa lugar. Hindi ka ba natatakot na ang mga bagay na ibinibigay niya sa iyo ay makamandag? As nagsalita si Mingyu, inagaw niya ang bote sa kamay niya. Naging balisa si Ming Nooran at inabot ito para bawiin ito. Ibalik mo sa akin. Malamig nang umuso si Mingyu at itatapon na sana ang bote ng gamot nang bigla niyang makitang wala ni isang marka ng paso sa kamay ni Ming Nooran. Hindi niya maiwasang sumimangot at sumigaw. Di ba sabi mo na sunog ka? Sabi ni Ming Nooran, pinapunas ko lang ang gamot na ibinigay sa akin ni Kuya Alex. Hindi na masakit. Habang nagsasalita siya, sinubukan niyang tumayo sa kanyang tiptoes para bawiin ang bote. Pinahahalagahan niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Kuya Alex. Heto na. Nagulat si Mingyu. Hindi niya maiwasang mapatingin sa bote ng gamot sa kamay niya. Paano ito posible? Kalahating bote lang ng gamot, pero kaya nitong gawing kasing kinas ng dati ang napaso na kamay ni Ming Nooran. Higit pa rito, pinag-isipan ni Deputy Director Lu Hongjian ng National Clinic ang kanyang utak upang lumikha ng ganitong uri ng nakakapaso na gamot. Matapos ang mahigit 100 pagtatangka, nabigo siya. Kung makakaisip siya ng formula para sa gamot na ito, hindi ba niya makukuha ang pabor ni Lu Hongjian? Marahil ay agad niyang tatanggapin si Lu Hongjian bilang kanyang disipulo. Lihim na natuwa si Mingyu. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon, ang bumpkin na ito, ay talagang may pakinabang sa basurang gamot na dala niya. Nagkaroon lang na magagamit niya ito. Sa pag-iisip nito, agad-agad at halos itinulak ni Mingyu si Ming Nooran palayo. Nagkunwari siyang itinapon ang bote ng gamot sa lawa at tumalikod na para umalis. Sa katunayan, palihim niyang hinablot ang bote ng gamot sa kanyang kamay. Tamang-tama, si Ming Nooran ay sumugod sa tabing lawa at nag-aalalang naghanap. Idiot! Umuso si Mingyu at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, lumabas si Alex Dixon mula sa likod ng isang puno sa hardin na may malungkot na mukha. Sa katunayan, nag-aalala siya kay Ming Nooran at pansamantalang nanatili. Hindi niya narinig ang usapan ng magkapatid.
Isang bote lang ng nakakapasong gamot, at hindi niya ito sineryoso. Higit pa rito, ang bote ng gamot na ito ay isang may sira na produkto, at wala man lang itong kalahati ng gamot na ginawa niya noong nakaraan. Parang sa pamilya Meng, maliban sa kanyang titahian at Meng Nooran, ang iba sa kanila ay tinatrato siya bilang isang tagalabas. Sa katunayan, hindi sila maikukumpara sa isang tagalabas. Naisip lang nila na pumunta siya sa Yan Capital para umakyat sa pamilya Meng. Si Alex Dixon ay tumawag kay Wang Lisu. Pumunta ka at alamin kung gaano karaming share ang pamilya Meng ng Jing City. Nakayakap si Wang Lisu sa dalawang babaeng teknisyan at naliligo. Nang marinig niya ito, mabilis niyang itinulak ang babae sa kanyang mga bisig at magalang na sinabi, "Boss Lin, gusto mo bang bilhin ang kumpanya ni Meng?" Hindi sa ngayon. Dahan-daang umiling si Alex Dixon. Saglit siyang nag-isip at sinabing, "Bumili muna tayo ng shares. Gusto kong maging shareholder ng pamilya Meng. Kung tungkol sa pagkuha, depende ito sa sitwasyon sa hinaharap. Gagawin ko kaagad." Binaba ni Alex Dixon ang telepono na may maliit na ekspresyon sa mukha. Kung hindi dahil siya ang titirahin ng pamilya Meng at silungan ni Meng Nooran, hindi na niya kailangan na maging shareholder. Direkta na sana siyang bumili sa Meng family. Nang gabing iyon, tinawagan ni na Su Chingcheng at maliit na titahiin na si Dixon Shenglan ang isa't isa para tanungin siya tungkol sa pagpunta sa kabisera. Ang sabi lang ni Alex Dixon ay business matter at mananatili siya sa Meng family ng ilang araw bago umalis. Tungkol naman kay tito at tiya niya, malamang natakot sila na manatili siya sa bahay. Not to mention text messages, hindi man lang sila tumawag sa telepono. Tumawag din si Lu Hangjan. Ibinaba niya ang kanyang mukha at nakiusap na makita siya bukas, sinabi na mayroon siyang ilang mga katanungan na nais niyang itanong sa kanya. Hindi makatanggi si Alex Dixon sa pangungulit ni Lu Hangjan at sumang-ayon lamang siya. Kinaumagahan, nakilala ni Alex Dixon si Meng Nooran sa looban. Nang makitang namamaga ang kanyang mga mata, binalak niyang umakyat at magtanong sa kanya ng ilang katanungan. Saktong pag-angat niya ng paa niya ay may humarang sa harapan niya. "Alex Dixon, layuan mo ang kapatid ko." Tumangala si Alex Dixon at nakita si Meng Yu na humarang sa kanyang harapan na may pares ng galit sa mga mata, nakatingin sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi, "Titingnan ko ang paso sa likod ng kamay ni Nooran. You don't have to worry about my sister. May asawa ka na, tapos gusto mo pang patulan ang kapatid ko." Umuso ng masama si Meng Yu at sinabing, "At saka, kahit hindi ka kasal, hindi ka karapat-dapat sa kapatid ko. Sumuko ka na lang." Si Meng Nooran, na nakikinig sa gilid, ay namula at mabilis na sinabi, "Kuya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Masyado kang mag-isip." Bamuka ang bibig ni Alex Dixon at hindi man lang tumingin kay Meng Yu. Dir-diretso siyang nilagpasan. Bakas sa mukha ni Meng Yu ang pang-aalipusta, ngunit bigla siyang may naalala. Agad niya itong pinigilan at mayabang na tanong. "Alex Dixon, paano mo ginawa ang gamot na binigay mo sa kapatid ko?" Buong gabi niya itong pinag-iisipan, ngunit hindi niya mauari ang mga sangkap. Hindi man lang lumingon si Alex Dixon at sinabing, "Ibang tao ang nagbigay nito sa akin." Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng pinto. Hinawakan ni Meng Yu ang alikabok sa kanyang ilong at sa sobrang galit ay nagmura siya. "Country bumpkin. Gusto mong sipsipin ang pamilya Meng dahil binigyan mo lang kami ng basura. Mangarap ka." Lumabas si Alex Dixon sa pamilya Meng at agad na naramdaman na naging maganda ang kapaligiran. Hahapi na sana niya si Lu Hangjan nang may nakita siyang bagay sa basurahan sa kanto. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Ang nakalagay sa basurahan ay ang pastry na binigay niya kay Tita Meng kahapon. Hindi man lang niya binuksan ang packaging at itinapon na lang sa basurahan. Ito ay isang bagay na espesyal na binili ng kanyang asawa pagkatapos ng ilang oras. Ito ay isang tanda ng pagpapahalaga, ngunit ito ay nasira ng pamilya Meng. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at isang matinding liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Tuldok. Si Meng Yu ay puno ng galit, kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para palitan si Meng Nooran ng ilang beses. Pinagalitan siya nito hanggang sa tumulo ang luha niya, saka siya lumabas sa National Clinic. Tumanggi si Alex Dixon na sabihin sa kanya,
Handa siyang pag-aralan ang formula ng gamot ng may matinding pag-iingat. Kung makakahanap siya ng clue, agad niyang makukuha ang pabor ni Lu Hongjian. Pagdating ni Ming Yu sa National Clinic, naging mapagpakumbaba agad ang kanyang ugali. Yumuko siya at yumuko sa lahat. Bagamat ang kanyang ama ay nagyayabang sa buong lugar, sa katunayan, siya ay isang intern pharmacist lamang sa National Clinic. Hindi man lang siya ma-rank bilang isang ordinaryong doktor. To put it bluntly, gumagawa lang siya ng mga kakaibang trabaho sa botika. Kaya lang, napakaganda ng reputasyon ng National Clinic. Isa lang siyang odd job apprentice, at iba ang tingin nito sa kanya. Matagal nang naging abala si Ming Yu, ngunit wala pa rin siyang nakuha. Sa sobrang galit niya ay pinagalitan niya si Alex Dixon dahil may itinatago sa puso niya. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo sa clinic. 4 o 5 mamahaling sasakyan ang nakaparada sa harap ng pinto. 2 hilera ng mga bodyguard na nakaitim ang nakahanay ng maayos sa magkabilang gilid. Bumaba sa kotse ang isang babaeng may mataas na klaseng may bitbit na bata na may pag-aalala sa mukha at nagmamadaling pumasok sa mansyon. Kabanata 335. Lumakad din ang ilang doktor mula sa National Clinic para salubungin sila. Nagulat si Ming Yu. Logically speaking, hindi siya isang marangal na tao, kaya hindi na lang siya pinansin ng mga tao ng National Clinic. Makikita na ang babaeng ito ay may marangal na katayuan. Mabilis niyang tinanong ang pharmacist sa tabi niya, sino ang babaeng ito? Hindi mo lang alam, siya ang bagong string na pinakasalan ni Third Master Jiang. Pamilya ni Jiang. Saglit na natigilan si Ming Yu. Pambihirang background ang babaeng ito. Kahit na si Third Master Jiang ay isang malayong kamag-anak lamang ng Jiang family. Ngunit ang Jiang family ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Ang malayong kamag-anak lamang na ito ang target na susubukan ng mga pangalawa o pangatlong antas ng pamilya na makamit ang kanilang makakaya upang makakuha ng pabor. Nandito ba si Master Lu? Nag-aalalang tanong ng ginang. Ikinalulungkot ko, si Master Lu ay nakatanggap ng isang mahalagang panauhin ngayon at sinabing hindi siya kukuha ng anumang mga pasyente. Maaari kang pumunta sa aming klinika upang humingi ng paggamot. Nang marinig ito ng ginang, labis siyang nabalisa. Kilala ko lang si Master Lu. Ay mo sa akin. May apurahang bagay akong tanungin si Master Lu para sa paggamot. Nasunog ang mukha ng bata sa langis. Pakiusap tulungan mo si Master Lu. May karga siyang 3 o 4 na taong gulang na batang babae sa kanyang mga bisig. Siya ay umiiyak at umiiyak. Nasunog at paltos ang kaliwang bahagi ng mukha niya. Nang makita ito, napakunot ang noo ng mga manggagamot. Ang mga paso lamang ay sapat na upang masira ang anyo ng bata, lalo na ang isang bata. Kahit sa art of rejuvenation, malamang ay mag-iiwan ito ng peklat sa mukha ng bata. Higit pa rito, may kakaibang ugali si Lu Hongjian. Kung naiistorbo siya kapag hindi niya ginagamot ang pasyente, papagalitan niya o hahabulin pa ang pasyente palabas ng klinik. Walang nang ahas na kumuha ng ganoong panganib. Ang ginang ay umiyak at nagmakaawa, hanggat sino man ang tumulong sa akin na ipasa ang mensahe kay Master Lu at gamutin ang mukha ng aking anak, gagantimpalaan kita ng napakagandang. Ang sino mang magpasa ng mensahe ay handang magbayad ng 5 milyong yuan para sa sakay. Maging ang mga doktor na nakasanayan ng makakita ng mga mayayamang tao ay nag-click sa kanilang mga dila sa kanyang pagkabukas palad. Ang transmission lamang ay hindi 5 milyong yuan. Gaya ng inaasahan ng mayamang Jiang family. Kahit na ang isang malayong kamag-anak ng Jiang family ay may napakayamang pamilya. Ang 5 milyon ay hindi maliit na halaga. Masyadong natukso si Ming Yu. Nakita rin niya ang mga paso sa bata, kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglakad pasulong. Mrs. Yang, kung naniniwala ka sa akin, hayaan mo akong gamutin ang iyong anak. Ikaw. Nataranta ang ginang at sinulyapan ang karatulang nakasabit sa kanyang leeg, isa ka lang intern na parmasyutiko, anong karapatan mong magsalita tungkol sa paggamot? Umiti si Ming Yu, bagaman ako ay isang intern na parmasyutiko, ako ay dating isang FOD mula sa isang medikal na universidad sa ibang bansa. Ang aking direksyon sa pagsasaliksik ay nakakapaso sa mga pinsala. Higit pa rito, ako ay masunurin rin ni Master Lu. Ang huling pangungusap ay isang kasinungalingan.
Sa anumang kaso, tiwala si Mingyu na hanggat sinasaliksik niya ang formula ng gamot na ito, tiyak na kukunin siya ni Lu Hongjian bilang kanyang disipulo. Ito, nag-aalinlangan ang ginang. Gayunpaman, hindi binuksan ni Lu Hongjian, na magaling sa paggagamot ng mga paso, ang kanyang pinto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kung may problema sa paggamot, hindi ka lilimutin ng Jiang family. Huwag kang mag-alala, Mrs. Yang. Handa akong protektahan ka sa buhay ko. Pagkatapos sabihin niyon, inilabas ni Mingyu ang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang dibdib, puno ng kumpiyansa. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kagabi na ang gamot na ito ay nagpagaling sa mga paso ng kanyang kapatid. Tiyak na gag-ana ito ngayon. Inilapat ni Mingyu ang gamot sa kamay ng bata. Kinabahan ang mga tao, at nagkukumpulan din ang mga doktor sa kanilang paligid. Nakita ng bata na katatapos lang nilagyan ng gamot, agad itong tumigil sa pag-iyak. Ang sakit sa kanyang mukha ay himalang nawala rin, at isang peklat ang makikita sa kanyang mukha sa bilis na nakikita ng mata. Umihip ang hangin, at nahulog ang matigas na pilat. Ang kanyang mukha na kanina pa ay napaso hanggang sa mapuno ng mga bukol at butas, ay hindi inaasahang kasing kinas ng dati. Wala man lang galos. Master Meng, napaka-Diyos mo talaga. Bakas sa mukha ng babae ang pagsamba, talagang disipulo ka ni Master Lu. Nagulat din ang mga doktor sa paligid. Hindi pa nila nakita si Mingyu na may ganoong kaimahimala na kasanayang medikal. Si Mingyu ay tuwang-tuwa, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit kititing na kagalakan. Napangiti siya ng mahinahon. Dapat ay. Napakabait ni Master Meng. Iniligtas niya ang buhay ng aking anak. Nagpakita ng pasasalamat ang ginang sa kanyang mga mata. Nagpasalamat siya kay Mingyu at sinabing, maglipat ng maraming milyon sa account ni Master Meng. Master Meng, mangyaring tanggapin ang bayad. Tuwang-tuwa si Mingyu kaya napalunok siya. Wala pang 5 minuto, 10 milyon na ang nasa kamay niya. Masyadong madaling nakuha ang perang ito. Kung nakuha niya ang formula para sa paglilinis na gamot na ito, hindi ba siya magiging bilyonaryo sa loob ng ilang minuto? Pagkaalis ng maharlikang ginang at ng iba pa, mabilis na nakahanap ng dahilan si Mingyu para makauwi. Binalak niyang tanungin si Alex Dixon tungkol sa paglabas ng gamot sa kanyang bibig. Tuldok, sa isang pribadong silid na nababalutan ng berdeng kawayan sa likod bahay ng pambansang ospital. Kalmado at kalmado si Alex Dixon habang nakaupo sa tapat ni Lu Hongjian. Gayunpaman, ang karaniwang pag-uugali ni Lu Hongjian bilang isang master ay ganap na naiiba, at siya ay may sabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Kuya Lin, paano mo talaga ginawa ang gamot na iyon? Ilang buwan ko na itong hinahanap, pero 10 formula lang ang nagawa ko. Umiti si Alex Dixon at sinabing, kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo ng diretso. Ang paghingi ng res eta sa isang tao ay isang bawal sa mundo ng medikal. Hindi inaasahan ni Lu Hongjian na walang itatago sa kanya si Alex Dixon. Ang kanyang lumang mukha ay namula at sinabing, napakamahalagang res eta, binibigyan mo ako ng ganoon lang. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, Elder Lu, ang res eta na ito ay hindi kahit isang ordinaryong res eta para sa akin. Ito ay isang ordinaryong res eta lamang. Ito, isa itong ordinaryong res eta. Nagulat si Lu Hongjian sa kanyang puso. Tapos namangha siya kay Alex Dixon. Ang ganitong uri ng nakakapaso na formula ng gamot, alinman sa mga ito ay maaaring mabigla sa medikal na mundo. Higit pa rito, kung ito ay ginamit para sa komersyal na layunin, maaari itong kumita ng pera araw-araw. Sa huli, sa mga kamay ni Alex Dixon, ito ay talagang isang ordinaryong formula ng gamot na hindi kapansin-pansin. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang mga kasanayan sa medikal ng kabilang partido ay nasa antas na hindi niya maisip. Kinuha ni Alex Dixon ang panulat at papel at gustong isulat ang formula ng gamot. Sa anumang kaso, hindi ito mahalaga. Ang formula ng gamot na ito ay hindi gaanong mahalaga sa 9 Profound Heaven Scripture. Sa sandaling ito, pinigilan siya ni Lu Hongjian at mariing sinabi. Pag-iisipan ko ulit. Kung ibibigay ko ang precedent na ito, mawawala ang diwa ng pag-iimbestiga sa TCM. Nagulat si Alex Dixon.
Pinag-isipan niya ito at iniisip ang ideya ni Lu Hangjan. Bagamat may kakaibang ugali si Lu Hangjan at ang kanyang ginawang manligaw ng iba ay kapantay ng kanyang biyenang si Helena, hinangaan niya ang kanyang masusing pag-aaral ng mga kasanayang medikal. Sige, Elder Lu, kung gusto mong malaman, maaari kang pumunta at tanungin ako anumang oras. Napangiti si Lu Hangjan na may pagmamalaki at sinabing, Brother Lin, huwag mong isipin na ikaw lang ang karapat-dapat. Actually, ayon sa formula na naisip ko, gumawa din ako ng nakakapaso na gamot. Bagamat ang medicinal effect ay hindi kasing buti naman sa iyo, medyo masama. Gusto mo bang tingnan? Nang makitang nagmamadali siyang maghandog ng isang kayamanan at naghihintay pa rin siyang purihin siya, ayaw ni Alex Dixon na basagin ang kanyang kalooban. Masasabi lang niya, kung gayon, tingnan mo. Si Lu Hangjan ay nasa mataas na espiritu. Dali-dali niyang tinawag ang kanyang alagad para kunin ang gamot. Nang makita ang nakangiti niyang mukha, napailing na lamang si Alex Dixon. Ang mga medikal na kasanayan ni Lu Hangjan ay nangunguna. Kung hindi dahil sa init ng ulo niya, siguradong siya ang magiging pinuno ng National Clinic. Ilang sandali pa, tumakbo ang isang doktor sa takot. Lu, Master Lu, ikaw. Wala na ang gamot na inihanda mo. Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Lu Hangjan at galit na sinabi niya, hindi ba nasa mesa? Hinanap ko ang iyong consultation room ngunit hindi ko ito nakita. Takot na takot ang doktor kaya nanginginig siya. Bukas ang pinto ng consultation room. I'm afraid na may kumuha nito. Right, today, isang intern apothecary sa klinik ang talagang naglabas ng isang bote ng gamot para gamutin ang mga paso ng pasyente. Pinag-uusapan ito ng lahat. Preposterous. How can a medical intern take out such a divine medicine? It must be stolen from me. Sa sobrang galit ni Lu Hangjan, hinampas niya ang mesa, agad na umitim ang mukha niya. Kabanata 336. Sinubukan niya ang daan-daang mga race eta ng buong lakas upang gawin ang gamot na ito, ngunit bago niya maalala ang formula, ang gamot ay ninakaw. Hindi ba't kailangan itong magsimulang muli? Galit na galit si Lu Hangjan sa kanyang puso, ngunit dahil naroroon si Alex Dixon, nasabi na lang niya, Brother Dixon, ngayon ay kailangan kong harapin ang mga internal affairs ng dojo. Hahanapin kita para pag-usapan ang race eta sa ibang araw. Alam ni Alex Dixon na gusto niyang hulihin ang magnanakaw, kaya tumayo siya at nagpaalam. Tuldok. Umuwi si Ming Yu at tumingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Alex Dixon. Tanong niya sa maid na madilim ang mukha. Saan nagpunta ang bumpkin ng bansang iyon? Hindi rin alam ng dalaga. Sa sobrang galit niya ay nagmura si Ming Yu. Sa sandaling ito, pumasok si Alex Dixon mula sa labas ng pinto. Agad na naging agresibo si Ming Yu at nagtanong, Alex Dixon, sabi mo, ibang tao ang gamot. Sino ito? Bahagyang sinulyapan siya ni Alex Dixon at nilagpasan siya. Sabi niya sa walang pakialam na tono. Nakalimutan ko. Sa tingin ko ayaw mo lang sabihin. Mukhang galit si Ming Yu. Hindi ka ba pumunta sa Yan Capital dahil gusto mong sipsipin ang Ming family ko? Basta sabihin mo kung saan mo nakuha ang gamot, ano ang formula. I'll put in a good word for you in front of my dad. He asked my dad to arrange a job for you in the Ming family company. Kailangan ng kumpanya ng security captain. Ang pagpapalam sa bansang bumpkin na ito na magiging security captain ay isa ng pagkilos ng kagandahang loob mula sa pamilya Meng. Narinig din ni Alex Dixon ang kanyang mga salita. Hindi man lang siya nag-abalang tumalikod at dirdiretsong bumalik sa kanyang silid. Susundan pa sana siya ni Ming Yu nang makarinig siya ng kalabog at diretsyong sinara ang pinto. Muntik na niyang mataman ang pinto, at namumula ang mukha niya sa galit. Country bumpkin, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito kakayanin. Sa oras na iyon, kahit na lumuhad ka at makaawa sa pamilya Meng, ang pamilya Meng ay walang pakialam sa iyong buhay o kamatayan. Lumabas si Meng Shiguo sa bulwagan at nakakunot ang noo na nagtanong, Yor, bakit galit na galit ka? Kinagat ni Ming Yu ang kanyang mga ngipin at sinabing, iyon pa rin ang bumpkin na hindi nagsabi sa akin ng totoo. Alam mo naman na bumpkin siya bakit mo pa siya kinakausap? Si Meng Shiguo ay halatang nasa mabuting kalooban at hindi nagalit.
Umiti siya at sinabing, let me tell you some good news. Ngayon, tumawag ng isang misteryosong tao at nagsabing mag-i-invest siya ng 50 million sa Ming family. Ano? May magandang bagay talaga. Tuwang-tuwa din si Ming Yu. Umiti si Meng Shiguo at sinabing, mukhang ang swerte ng ating Ming family. Bumili din ang kabilang side ng shares ng Ming family. Bagamat kinukuha nila ang mayorya ng shares, kailangan din ang kabilang side na hindi sila makikialam sa mga bagay ng kumpanya. Sasali lang sila sa year-end dividends. Sinong benefactor ito? Mukhang excited si Ming Yu. Kailangan pa bang pakasalan ni Nooran si Young Master Lee? Umiling si Meng Shiguo at sinabing, hindi maginhawa para sa kanya na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi siya dapat isang ordinaryong tao. Para sa iyong kapatid na babae, ngayon ay may pamunuan ang kumpanya, dapat itong natural na lumawak. Mayroon na akong sinabi ni Young Master Lee na hanggat nagpakasal ang kapatid mo, bibigyan niya kami ng 40 milyong order. At saka, magkakaroon ng kasunod na pagtutulungan. Tungkol sa anak na ito, si Meng Shiguo ay isang piraso lamang ng mga ito upang ipalit sa mga sangkap. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang katulong ang dumating sa takot upang magpadala ng isang mensahe. Director Meng. Personal na dumating si Boss Jiang at sinabing gusto niyang mag-invest. Natigilan si Meng Shiguo. Boss Jiang. Sinong Boss Jiang? Iyon ay ang Jiang family ng 4 na malalaking pamilya ng Jing City. Bago pa matapos magsalita ang katulong, nanginginig ang katawan ni Meng Shiguo. Parang may bukal na inilagay sa kanyang mga paa. Naglakad siya sa pinto na may excited na ekspresyon. Pamilya Jiang. Iyon ang sikat na Jiang family. Kahit na gusto ni Meng Shiguo na lumuhad siya at tanggapin siya, mapapahiya pa rin siya. Tuwang-tuwa din si Ming Yu at mabilis na sumunod sa kanya. Hindi alam kung anong uri ng swerte ang nakuha niya ngayon, ngunit sunod-sunod na dumarating ang magagandang bagay. Tuwang-tuwang lumabas si Meng Shiguo upang salubungin sila, ngunit wala siyang nakitang sinuman mula sa pamilyang Jiang. Nakita niya ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakatayo sa gilid ng sasakyan, at saglit siyang natigilan. Hindi ba ang Jiang family? Umiti sa kanya ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsabi, Mr. Meng, katulong ako ng third master ng pamilya Jiang. Pinagaling ng iyong anak ang sakit ng bunsong anak ni Boss Jiang. Upang maipahayag ang kanyang pasasalamat, Third Master of pinapunta ako ng pamilya Jiang dito para pag-usapan ang partnership ng Meng's company. Meng Yu. Nagulat si Meng Shiguo at gumaan ang pakiramdam. Talagang henyo ang anak niya sa medisina. Hindi niya inaasahan na madadalo niya ang kontrata ng Jiang family sa Meng family. Kahit na ang kabilang partido ay malayong kamag-anak lamang ng mga Jiang, kung maaari nilang pag-usapan ang kontrata, ang pag-unlad ng pamilya Meng ay malapit na. Tuwang-tuwa si Meng Shiguo. Sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang kanyang pulso. Yumuko siya sa kanyang katulong at halos lumuhad sa lugar. Umiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Meng Yu at sinabing, Dr. Meng, tinanong ni Boss Jiang kung mayroon kang ibang hiling. Kung magagawa ito ng Jiang family, tiyak na sasagutin ko sila. Saglit na nag-isip si Meng Shiguo at mabilis na sinabi, tama. Ang anak ko noon pa man ay gustong magbigay ng galang kay Dr. Lu Hongjian ng National Clinic. Kung si Boss Jiang ay makapagtitiyak sa kanya, tiyak na papayag si Master Lu. Ito. Saglit na nag-isip ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, sasabihin ko kay Boss Jiang at tiyak na sasagutin si Dr. Meng. Tuwang-tuwa si Ming Yu kaya namula ang kanyang mukha. Kung magpapakita ang Jiang family, hindi sila bibigyan ni Lu Hongjian ng mukha. Sa sandaling ito, isang malakas at galit na boses ang nagmula sa likod ng karamihan. Bullsh asterisk T. Who cares if he's Boss Jiang or manager he, hinding-hindi ko tatanggapin ang ganyang rebeldeng alagad. Ang malakulog na dagandong na ito ay agad na natakot kay Ming Yu hanggang sa manginig ang kanyang atay. Ang mga tao ay nagtaas din ng kanilang ulo at nakita si Lu Hongjian na naglalakad kasama ang kanilang mga doktor sa galit na galit sa paraan. Nagmamadaling sinalubong siya ni Meng Shiguo. Master Lu. Bago pa siya makapagsalita, lumakad na si Lu Hongjian at pinag-uusapan siya. Huliin mo itong magnanakaw. Agad namang pumunta sa kanilang doktor at pinalibutan si Ming Yu. Ano ang nangyayari?
Nagulat din ang assistant ng Jiang family. Malamig na umungol si Lu Hangjan. Ninakaw niya ang burn ointment ko at ginamit niya ito para gamutin ang Jiang family. Ano ba? Nagnakaw ba siya ng gamot? Tiningnan ng assistant ng Jiang family si Mingyu na may makahulugang tingin. Ako ay inosente. Hindi ako nakagawa ng gamot. Nagpanik si Mingyu at mabilis na nagpaliwanag, Master Lu, I swear to God, hindi ko talaga ninakaw ang iyong burn ointment. Umisi si Lu Hangjan at sumigaw. Then tell me, ano ang formula ng burn ointment? Ito. Biglang natahimik si Mingyu. Ang potion ay hindi niya ginawa, kaya paano niya malalaman ang formula? Umisi si Lu Hangjan at nanunuya, hindi mo lang alam ang formula ng gamot na ginawa mo, at naglakas loob ka pa ring sabihin na hindi mo ito nakilala. Ibalik mo siya sa National Clinic. Pagkatapos tanungin siya ayon sa mga patakaran, ipaalam sa medikal na mundo ng mundo at palayasin siya sa klinika. Ang ganitong uri ng basura ay hindi karapat-dapat na maging isang TCM. Ang katulong ng pamilya Jiang ay nagbago ng kanyang ekspresyon mula sa dati at sinabing may malamig ng uso. Kung ganoon ang kaso, agad kong isusumbong kay Boss Jiang na ang pamilya Meng ay hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa pamilya Jiang. Sa sobrang takot ni Meng Shiguo ay nanlambot ang kanyang mga binti. Hindi niya akalain na ang magagandang bagay ay mauuwi sa hindi magandang bagay. Hindi lang niya na-provoke ang Jiang family, ngunit kung ang kanyang anak ay pinatalsik mula sa National Clinic, hindi na siya makakapagtrabaho pa sa larangan ng medisina. Papagalitan din siya ng domestic medical field, at magiging lumpo siya. Mapait siyang nagmakaawa, Master Lo, tiyak na may hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito. Hindi pagkakaunawaan. Umuso si Lu Hangjan. Ang gamot na ito ay gawa ko. Ako lang ang nakakaalam ng race eta. Kung sino man ang makapagsasabi sa akin ng race eta, agad ko siyang kukunin bilang aking panganay na alagad at aalagaan. Naguguluhan si Mingyu. Sasabihin pa lang niya na ang gamot ay kinuha kay Alex Dixon, bigla niyang narinig na sinabi ni Lu Hangjan na gusto niya itong kunin bilang isang disipulo. Nilunok niya ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Kung sinabi niya si Alex Dixon, hindi ba iyon ang magsasamantala sa kanya ng bansang ito? Abangan ang susunod na kabanata.